Purihin natin ang Diyos. Isang mabiyay at mapagpalang araw po ng Martes, minsan pa sa mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo. Ito naman po ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, na kung saan muli tayong magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy sa nakasanayan nating gagawin, ay dumulog muna tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakilanman, ang Diyos na karapat-dapat naming papupurihan, pasasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na minsan pa pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito na muli maraming nasisilayan, O Diyos. Nawaloobin mo, O Diyos, ng araw na ito ay araw ng pagpapala sa bawat isa sa amin, at loobin mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mabuting balita na ating pagsalusaluhan, ito'y maging daan sa aming buhay tungo sa isang matagumpay na buhay na nagmula sa iyo. Kaya pagkatiwala ko po sa Panginoon ang lahat, at tinaangkin ko, Panginoon, ang siksikliglig na biyaya ay amin ang matanggap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. So, ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 22, talata 15 hanggang 21. Sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya't pinapunta nila sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyong ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuhis sa Caesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Caesar po, tugon nila, at sinabi niya sa kanila, kung gayon ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding yaon ay hanggang 21 lang pala. Lumagpas na tayo. Lumagpas na pala ako dito. Sorry po. So, maraming salamat po. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, hanggang 21 lang pala ang ating gospel sa araw na ito. So, ulitin ko, isang mabiyay at mapagpalang araw po ng Martes, mga kapatid ko sa Panginoon. At itong ating tinunghayang pagbasa ay ito po yung daily gospel natin. So, ito po yung maririnig natin sa pagbasa sa mga simbahan natin, sa inang simbahan, maging sa buong mundo, no? Yan po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang aking paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, na aking ibabahagi ay pamagatan ko pong ang ating responsibilidad sa gobyerno at sa Diyos. Our responsibility towards government and God. Yan ang paksa natin. Ano nga ba itong responsibilidad o responsibility? So, kung ating
titingnan ang salitang responsibilidad o obligasyon, magkakahawig sila na ibig sabihin, pero may pagkakaiba. Ang responsibility, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang bagay na kinakailangan gawin dahil ito ang tama na ayon sa batas. At ang ang obligasyon ay isang bagay na ginawa mo dahil sa isang batas o sa isang pangako. Something that you must do because of law or promise. So yan po ang pagkakaiba nila. So sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon ngayon, sa ating gospel, ating makikita na ang ilan sa mga tinatawag nating Pariseo, mga tauhan ni Herodes, ay pumunta sa Panginoong Hesukristo. Bakit sila pumunta? Upang tanungin ang tungkol sa pagbibigay ng buwis sa gobyernong Romano. So, nagkakaisa sila, mga kapatid ko sa Panginoon. Nagkakaisa sila na gamitin ang tanong na ito upang siluin nila ang Panginoong Hesukristo. Nagkakaisa sila kasi galit sila sa Panginoon. So gusto nilang masilo ito sa pamamagitan ng pananalita ay mahanapan nila ng kamalian. So ito ang ginamit nila upang masilo ang Panginoon. Hinahanapan nila ng kamalian ang ating Panginoong Hesukristo upang masira ito sa mga tao, masira ang pagkatao ng Panginoon. Dahil sa tanong nilang ito kasi, mga kapatid ko sa Panginoon, naisip nila na pag anuman ang pipiliin o anuman ang isasagot ng ating Panginoon Kristo, lalabas na magkaroon ng problema ang Panginoon sa kanyang sarili at sa kanyang ministry. Kasi kung kukontra siya sa pagbibigay ng buwis sa gobyerno ng Romano, maaari siyang kasuhan. Tinatawag niya inciting a tax rebellion. Kung sa papabor naman siya sa pagbibigay, masisira ang kanyang reputasyon at masisira siya sa kanyang kababayan at babagsak ang kanyang pagiging tawag dito yung pagkilala, no? Kasi ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon yan ay kilalang sikat, no? Sikat siya sa panahon yan. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, gusto nilang masilo, mabitag sa isang salita pa. So alam ng Panginoon ang dahilan, kaya sabi nga niya, bakit gusto niyong siluin? Sabi niya. So sa puntong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, pwede naman niyang hindi niya sagutin ang mga tanong na yon. Subalit, alam naman niya na hindi rin siya maunawaan ang tao kapag hindi niya sasagutin. So ang puntong ito, ang ginamit niyang pagkakataon, mga kapatid ko sa Panginoon, ginamit niyang pagkakataon upang ituro sa tao, sa kanya mga kausap noon, ang tungkol sa responsibilidad ng tao sa gobyerno at sa Diyos. Our responsibility towards government and God. Ito ang sinamantala ng Panginoon, na ang tao ay mayroong responsibilidad sa gobyerno at sa Diyos. Kaya nga po ito ang ating paksang pag-uusapan ngayon sa araw na ito, our responsibility towards government and God. So, ang dalawang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi dapat paghiwalayin. Hindi pwedeng sabihin mo man, sinasabi ng we have a separation of church and state, no? May pagkakahiwalay. Pero hindi dapat maghiwalay ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay ay pag-aari ng ating Diyos. Para man yan sa gobyerno o para man yan sa Diyos, siya ang may-ari sa lahat ng bagay. Amen? Sabi yan dyan sa awit 24:1, ang buong daigdig, lahat ng naroon
may-ari si Yahweh ating Panginoon. So, yan. So, ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayan sa gobyerno man o para sa Diyos. Ngayon, unahin natin ang responsibilidad natin sa ating gobyerno. Ano ba ang ating responsibilidad sa ating gobyerno? Una dyan mga kapatid, we must submit ourselves and obey rulers. I-submit natin, magpasakop tayo at sumunod tayo sa mga nakakasakop sa atin, sa may mga makapangyarihan. Yung makapangyarihan nasa pamamahalaan, mga namumuno sa atin. Bakit? Dahil ang sabi sa unang Pedro 2:13-17, sabi doon, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may makapangyarihan, sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa gobernador na sugo niya upang maparusa o magparusa sa mga gumagawa ng masama at maparangal sa mga gumagawa ng matuwid. O magparangal sa mga gumagawa ng matuwid, sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya huwag ninyong gagawin dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at sa may paggalang o may paggalang sa emperador. Ayun o, magkakasama mga kapatid ko sa Panginoon. Ang sinabi doon. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Sino ba itong emperador? Ito yung mga namumuno sa ating panahon ngayon. Ito yung presidente. No? Yung mga nakakataas sa atin, namumuno sa bawat lugar natin. So bakit kailangan ba tayong magpasakop mga kapatid ko sa Panginoon? Bakit kailangan tayong magpasakop at sumunod sa mga namumuno sa atin? Dahil ang mga pinuno ng pamahalaan ay itinatag ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagtatag sa bawat taong namumuno sa ating pamahalaan. Ayon yan sa Roma 13:1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Tingnan nyo po, ha? Pag ninilayan nyo po, kung talagang tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Salita niya, sabi doon, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. So ano man pala kasama ng tao o isabihin yung namumuno sa atin, masama man at mabuti, ang Diyos ang nagtatag. Siya ang nagpahintulot maging noong panahon pa, no? Mga emperador noon, may mga emperador tulad ng Emperador Nero, no? Na talaga namang grabe kung pumatay sa mga nananalig sa Panginoong Hesukristo. So, sa ating panahon ngayon, marami, kapag ayaw ang mga namumuno, wala na. Anong ginagawa? Nagre-rebelde, nagkukudita, o kinakalaban ng gobyerno, kung ano-ano mga ginagawa para bumagsak ang gobyerno. Ginagawa ang lahat para lang masira ang namumuno sa sambahayan. Pero tandaan natin, sabi doon, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang pamahalaang itong umiiral ay itinatag ng Diyos. Hallelujah. Kapag di ka pala sumusunod sa nagtatag sa Kanya, sa ating pamahalaan, kapag hindi pala tayo sumunod sa namumuno sa atin, parang
Ang ibig sabihin nito, hindi rin tayo sumusunod sa Diyos. Kinakalaban natin ang Diyos. Amen. Kapag hindi ka pala sumusunod sa nagtatag nito, halimbawa ako, magtatag ako na isang tapos kalabanin, magagalit, kalabanin mo yung tinatag ko, nilagay ko dyan. Pinagkatiwalan ko, ikaw ang ilalagay ko dyan, ha? Ito kayo, sundin ninyo ito, ha? O ito, i-DIC kita. Ikaw ang DIC sa lugar na ito. Subalit, di mo gusto yung DIC na yon, hindi mo sinusunod ang mga sinasabi, kinakalaban mo. Ganon din yun. Ang Diyos ang naglagay sa mga namumuno sa atin. At kapag hindi natin ito sinusunod o hindi natin ito ginagalang, kinakalaban natin ang Diyos o hindi rin natin sinusunod o iginagalang ang ating Diyos. We must respect rulers, obey the law, pay taxes, and pray for all who are in authority. Yun ang sabi. Ano daw? Irespeto natin ang mga namumuno sa atin. No? Kailangang irespeto natin ang mga namumuno sa atin at sundin ang batas, magbayad ng buwis at ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan. Ipanalangin daw, hindi kalabanin. No? Magbayad ng buwis, sundin ang batas. Sa atin, daming hindi sumusunod. Kinakalaban ang utos ng gobyerno na sinasabing magsuot ng mask. Ang iba, hindi nagsusuot ng mask. Ayaw magsuot. No? Ang iba, basta maraming hindi sinusunod ang tao sa gobyerno, lalo na kapag ayaw niya sa namumuno. Pero tandaan natin, lahat ng namumuno ay ang Diyos ang naglagay. Amen po ba? At bakit natin kailangan gawin? Bakit kailangan gawin ang pagrespeto natin sa mga namumuno sa atin, sa pagsunod sa batas? Ano po yun? Para din sa ating ikabubuti. Para din sa kabutihan natin, mga kapatid ko, sa Panginoon. Saan ba natin matatagpuan? Sa Roma 13:2 hanggang 6. Mahaba-haba ito. Sabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya nga ang lumalaban sa pamahalan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Pakinggan nyo mabuti. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Hallelujah. Ulitin ko para maintindihan natin. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Matatakot ka talaga, katulad ni Duterte. Maraming natatakot. Sino ang natatakot? Yung mga nag-illegal ng droga, nagbibinta ng mga illegal na droga, no? Yung mga magnanakaw, yung mga nangungurap. Kaya galit sila sa ating Pangulo dahil nawawala ang kanilang kita. No? So, yan. Pero ang sabi dito, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Matatakot talaga kayo. Kayong gumagawa ng masama. Natatakot kayong mag-national ID system dahil mabibisto ang kalukuhan ninyo. Kaya takot kayong magkaroon ng national ID system na isang ID na lang. Sabi doon, ituloy natin ang pagbasa, ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti. Ayan. Para hindi ka matakot sa namumuno, gumawa ka ng mabuti. Amen. Ngunit natatakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y may kapangyarihang magparusa. Amen. Sila'y, ito pakinggan nyo mabuti mga kapatid ko sa Panginoon. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Lingkod din sila ng Diyos.
Amen. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Ayan, inulit na naman. At sila ang mga o ang namamahala sa mga bagay na ito. Hallelujah. Bakit kailangan natin magrespeto sa mga namumuno sa atin at sinunod natin, ginagawa natin ang batas, nagbabayad tayo ng buwis para din sa ating kabutihan. Tulad ng sinasarang istasyon, nagkulang sila. Marami silang ginawang kalukuhan. Ayan. Kaya takot sila sa ating Pangulo. Natatakot sila. Nagagalit sila. Ito, tandaan natin, may responsibilidad tayo sa ating gobyerno. At yan ay sumunod tayo sa mga nakakataas sa atin, magpasakop tayo para sa ating kabutihan. Ipinapakita dito ng mga kapatid ko sa Panginoon Kristo ang responsibilidad natin, ipinapakita ng Panginoon Jesus ang ating responsibilidad na magbayad ng buwis upang may magagamit ang gobyerno sa iba't ibang sangay, no? Maraming sangay ang gobyerno. Nandyan yung Armed Forces of the Philippines, no? Yung sa tawag nito sa mga doktor, ano ba tawag doon, no? Sa nawala sa loob ko yung sa kalusugan, mga DSWD, ayan, iba't ibang mga sangay ng gobyerno, DFA o ano pa man. So kailangan may budget ang mga sangay ng gobyerno. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangang magbayad ng buwis ang mamamayan. Sa mga tao namang walang sariling yung sure income, di naman kailangang magbayad ng talagang buwis na talagang pero ang lahat naman ng tao ay nagbabayad ng buwis sa ating panahon. Kahit na hindi ka personal nagbayad sa anumang laki ng kinikita mo, dahil sa ating mga binibili na mga gamit ay may kaukulang tax na yan, no? Pagbili mo ng toothbrush, pagbili mo ng toothpaste, sabon, so may kaltas na ng tax yan para sa ating gobyerno. So yan ang kahalagahan dyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, upang may magamit na budget. Kaya ganyan ang dahilan. Ang DOH, ayun, DOH para Department of Health. Kalimutan ko kanina. DFA, DND, DSWD, at iba pa. So, responsibilidad natin na sila ay ating ipanalangin. Hindi lang na responsibilidad upang ating sundin, kundi responsibilidad natin na atin silang ipanalangin, mga namumuno sa atin. Bakit? Upang magawa nila ang tama, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Dahil pag pinalangin natin sila, so iyan ang magiging resulta. Dahil ang sabi doon sa unang Timoteo 2:1-2, una sa lahat, ipinakausap kong pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari. Ibig sabihin nyo sa mga namumuno at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa. Amen. So itinatag ng Diyos ang gobyerno upang may mamamahala sa atin. Mamahala para sa ating kaligtasan, sa matahimik at maayos na pamumuhay ng sambayanan. Kaya yan ang
dahilan kung bakit itinatag ng Diyos ang gobyerno. Amen. Upang may mamamahala. Kasi kapag walang mamamahala, magulo ang mundo. Amen. Amen po ba? Upang makapamuhay tayo ng maayos, matahimik. Dahil kapag wala ang gobyerno, ang tao ay mahirap kontrolin. Mahirap kontrolin, ang tao ay masuwayin, kaya dapat may mamamahala, may mangangasiwa. Amin po, para walang kaguluhan. Amin po. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lahat ng utos o batas ng gobyerno ay ating sundin kung labag ito sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung ang mga ipinagagawa na ng gobyerno ay labag na sa kalooban ng Diyos, hindi na ito dapat sundin. Dahil sabi sa Gawa 5:29, ngunit sumagot si Pedro at ang ilang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Kasi pinapairal na hindi na sa Diyos ang mga ginagawa ng mga namumuno sa atin, hindi na nagmula sa Diyos, bagamat ang Diyos ang nagtatag sa kanila, naglagay sa kanila, subalit kung ang sarili na nilang kapakanan ang pinadahilan para gawin ang mga bagay, para sa pangsarili, ay hindi na tama, kaya hindi na rin dapat natin itong sundin. Katulad ng pagpasa ng mga batas na labag sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ating tinututulan, pagpasa nila ng RH Bill. Diba? Tinututulan ng sambayan, marami ang tumututol. Yung pagpapalaglag ng bata na nasa sinapupunan. Diba? Marami pang iba na tinututulan o dapat tutulan ng tao kung ang mga ginagawa ng namamahala naman sa atin ng gobyerno ay hindi na rin ayon sa kalooban ng Diyos. So hindi ito lahat ay sundin. Amen. Amen. Masama mang namumuno sa nilagay ng Diyos yan. Sundin natin kung ang pinagagawa naman ay mabuti para sa kabubuti ng mamamayan. Ano ibig sabihin? Masama. May masama kasing namumuno. Ibig sabihin, masama ang ugali. Masama ang mga pagkatao niya. Pero may ginagawa naman. Tulad ng ating presidente, marami nagsasabi. Masama dahil nagmumura. Pero ang ginagawa ay mabuti. Di ba? Yan ang ibig kong sabihin. Kung mabuti ang taong ito, pero ang pinagagawa naman ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay huwag nating sundin. Sabi mo, mabuti ito. Di ka makakarinig dito ng salitang pangit. Puro praise the Lord ang taong ito. Wala kang maririnig, wala kang makikitang pangit sa kanyang pagkatao. Pero ang pinagagawa naman ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit natin sundin? Kaya nga sabi ko, doon ako sa nagmumura. Kung hindi naman kurakot, kung ginagawa naman para sa taong bayan, sa ikabubuti ng taong bayan. Kaysa mukhang santo nga, di naman santo ang nasa loob. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ang una nating dibisyon, no? Ang tungkol sa sunod natin sa gobyerno, yung responsibilidad natin tungo sa ating gobyerno. Our responsibility towards government. Ngayon, doon tayo sa pangalawang puntos o division. Our responsibility towards God. Ito naman ang ating pangalawa. Ano ba itong ating responsibilidad sa Diyos? Una-una na po dyan, yung nakalagay sa pinakamahalagang utos. Love God more than anything else. Ang ibigin ng Diyos nagigit sa lahat. Amen.
Dahil ito yung utos na pinakamalagang utos eh. Anong ibig sabihin? Responsibilidad natin na siya ating sambahin, responsibilidad natin na siya ating pararangalan sa ating buhay, dahil ang ating buhay naman ay galing sa Kanya. Mula sa Kanya ang ating buhay. Kaya ang ating buhay ay dapat para sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay para sa Diyos. Ang ating buhay para sa Diyos. Bakit? Dahil nilikha niya tayong kalarawan niya. Naniwala ba kayo nilikha kayo ng Diyos? So anong ibig sabihin nito mga kapatid ko sa Panginoon? Panatilihin natin sa ating buhay ang maging kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Panginoong Hesus. Dahil ito nga ang tanong niya sa talata 20, kaninong larawan at pangalan na nakaukit dito? Isang malalim na katanungan yan, mga kapatid ko sa Panginoon, kung ating isipin. Sa English ay tawag dyan ay profound question. Malalim na katanungan. Amen po ba? At kung dalhin natin ito sa ating buhay, responsibilidad natin na manatili sa atin ang pagiging kalarawan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon ang tanong ko, kaninong larawan nga ba ang nakaukit sa atin? Kaninong larawan nga ba at pangalan pala ang nakaukit sa bawat isa sa atin? Kalarawan nga ba tayo ng Panginoon Kristo? Pangalan ba ng ni Jesus ang dinadala natin sa araw-araw nating buhay? Kalarawan ba tayo sa kanyang pagiging mabuti at pagkamahabagin? Yung pagkamatulungin, pagkamaalalahanin, kalarawan ba tayo? Naalala ko, salamat pala sa mga taong nakaalala sa amin ngayon. Alam ng Diyos na wala na kaming ulam, wala na kaming budget sa aming kusina, biglang may dumating kanina. Salamat. Ang Diyos ang magbalik sa inyo na higit pa sa inyong pagpapalang inaasahan. Salamat sa inyo sa inyong pagiging maalalahanin sa mga lingkod ng Diyos. Yung malasakit ninyo sa mga taong nakaalala sa amin, yung malasakit na katulad ng malasakit na namula sa ating Panginoon Hesukristo, yung malasakit niya, yung larawan niya ng pagkaroon ng malasakit sa ating lahat, ay dapat nandyan din sa atin. Amen po ba? Kalarawan nga ba tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pagiging mahabagin? Kalarawan nga ba tayo sa pagiging pagkamatuwid ng ating Panginoong Hesukristo? Matuwid nga ba tayo? Ito po'y puro katanungan ang gusto kong iwanan sa inyo. Na tayo ang dapat magninilay. Matuwid ka nga ba? Matuwid nga ba ako? Matuwid nga ba tayo? Hindi ba tayo naninira ng ating kapwa? Hindi ba tayo nandadaya? Tapat ba tayo sa ating kapwa? Kalarawan ba tayo ng Panginoon kung tayo'y nagbabangayan, nagsisiraan? Kalarawan ka ba ng Panginoong Hesukristo? Sabi nga, naalala kong awitin ng Beatles, sa mga may edad na katulad ko, maalam ito. Life is very short and there's no time for pushing and fighting, my friend. Ano bang ibig sabihin? Ang buhay daw ay napakaikli. Kaya dapat wala ng panahon sa pagtutulog ka, na ibig sabihin for forcing
There's no time for fussing. Ibig sabihin, tinutulak mo ang tao sa lalong kahirapan, sinisiraan mo ang tao, at unfighting my friend. Sabi, there's no time for fussing, unfighting my friend. Nag-aaway, nagtalo-talo, walang pagkasundo-sundo, mga lingkod na ng Panginoon, naglilingkod na sa ating inang simbahan, hindi pa rin magkakaintindihan, walang pagkakasundo, walang pagkakaisa. Kalarawan ba tayo ng Diyos? Kalarawan ka ba, kapatid, kung ikaw ay laging lasing? Lagi kang pasuray-suray sa lansangan. At hindi ka na nga marunong umuwi, natutulog ka na lang sa lansangan. At kung makauwi ka man, kung saan-saan ka na lang iihi, saan-saan ka na lang hihiga. Kalarawan ba tayo ng Panginoon kung tayo'y alipin sa iba't ibang mga bisyo? Amen. Kalarawan ba tayo kung tayo'y namimili o nagtatangi? Sa totoo lang, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming pamilya ang hindi nagkakasundo-sundo, iba't ibang bagay o iba-ibang samahan, hindi nagkakasundo-sundo, mga community, iba't ibang community, hindi nagkakasundo-sundo. Bakit? Because of favoritism. Dahil sa may pagtatangi. Amen? Kaya yan, may kaguluhan. Anong dapat natin gawin? Dapat tularan natin ang Panginoon Hesus. Nang pagmamahal niya na inalay para sa lahat ay walang pagtatangi. Kalarawan tayo ng Diyos kung tayo'y isinasabuhay ang kanyang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Diba? Yung pangalawang pinakamalagang utos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Maging kalarawan tayo. Yung tinawag ko nga kanina, isang katanungan na napakalalim. Kanino bang larawan ito? Pangalan na kaukit dito. Kaya kung inibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. John 14:15. Kung inibig ninyo ako at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. So, si Jesus o ang ating Diyos ang dapat number 1 priority natin sa ating buhay. Amen po ba? Pag sumakita natin ito, na makamit natin ang Diyos, ang maghawi siya sa ating mga buhay, ito'y isang responsibilidad natin para sa Diyos na siya maghawi sa atin. Amen. Pag sumakitan ninyong higit sa lahat ng pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Mateo 6:33. So nandoon mga kapatid ko sa Panginoon, na pag sumakita natin, magsusumikap tayo sa kabila na daranas tayo ng kahirapan, na sa totoo lang, ang pagkamit upang makamit natin sa ating buhay na tayo'y pagharian ng Diyos. Talagang iba't ibang kahirapan ang ating mararanasan. Maraming hadlang. Amen. Pero paghirapan natin, na sa kabila ng inuusig tayo, sa totoo lang, kapag maglilingkod na tayo sa Diyos, maraming uusig sa iyo. Sasabihin sa iyo ng mga makamundong tao, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Ano bang makukuha mo dyan sa iyong paglilingkod kay El Shaddai? Sa iyong paglilingkod dyan sa simbahan, ano bang makukuha mo dyan? Ikaw pa ang kukunan dyan. Yan ang salita ng mundo. Ikaw pa ang magbibigay dyan. Magbibigay ka ng labu-piring dyan. Magbibigay ka ng ikapu dyan.
Pinaghirapan mo ang iyong pinagtatrabahuan, tapos ibibigay mo sa simbahan, ibibigay mo sa gawain ng Diyos, ibibigay mo sa mga lingkod ng Diyos. Yan ang salita ng mundo. Pero hindi yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa kabila na maraming umuusig sa ating pagsikapan natin na ang Diyos ang maghari sa ating buhay. Dahil ito ang ginawa ng mga apostol noon. Sabi doon niya sa Gawa 5:29, ngunit sumagot si Pedro at ang ilang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Sa kabila na maraming umuusig sa kanila, priority nila ang Diyos. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So yan, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, no? Ang ating responsibilidad sa ating Diyos, na kung saan love God more than anything else. Wala tayong ibang ibigin ng higit sa lahat kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. At kung iniibig natin ang Diyos, dapat sumunod tayo sa Kanya at manatili tayong maging kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa, ang ating responsibilidad sa Diyos ay atin siyang sambahin. We must worship Him. Amen. Awit 95, Kabanata 6, talata 6, Kabanata 95, talata 6. Sa awit, tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. So itong isang responsibilidad natin na tayo sumamba sa Diyos. Amen. Sambahin natin siyang tunay, hindi pagkukunwari, kasi marami ang nagsisimba, hindi totoong pagsimba. Katulad ni Herodes, ang kanyang pagsisimba ay pagkukunwari. So, yan ang pangalawa na nakapaloob doon sa ating ikalawang dibisyon. Ang dibisyon natin, our responsibility towards God, ay sambahin natin. Ang una, love God more than anything else. Pangalawa, we must worship Him, o kailangan sambahin natin siya. Ang ikatlo, we must serve Him. Amen. Kailangan natin siyang paglingkuran. Sa John 12:26, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 12, talata 26, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Kita niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon. So anong ibig kong sabihin? Patuloy tayong maglingkod. Patuloy nating paglingkuran ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Amen. Huwag tayong sumuko sa ating paglilingkod. Ano man ang sitwasyon, ano man ang iyong nararanasan sa buhay na ito, sa mundong ito, sa ating kapanahunan, dumaan ka man ng COVID-19 o ano pa mang nararanasan mo, kahirapan sa panahong ito, don't give up. Amen. Huwag kang sumuko. Wala ka mang salapi, hindi yan dapat dahilan upang hindi ka maglilingkod sa Diyos. Amen. Ang iba, nananamlay na sa paglilingkod sa Diyos. Bakit nananamlay? Walang ganang maglingkod sa Diyos? Dahil wala pa, hindi pa dumating ang kahilingan na hinihingi. Di pa answered prayer. Kaya ang iba, ayaw na, suko na. Pero hindi dapat. Dahil sa ating pagsusumikap na magpagharian tayo ng Diyos, tapanas tayo
Naranas tayo ng iba't ibang kahirapan. Sa ating paglilingkod, iba't ibang kahirapan ang iyong daranasin. Ang masasabi ko lang, huwag kang sumuko. Amen po ba? At ang pang-apat, mga kapatid ko sa Panginoon, our responsibility towards God, we must give our tithes and offering to Him. Amen. Magbigay tayo ng ating mga ikapo at mga love offering sa Diyos. Ayan yan sa Malakias 3:8, 3:10. Basahin nyo na lang yan, hindi ko nababasahin. At ang sabi naman sa 2 Corinthians 9:7, kusang loob tayong magbigay. Magbigay na kusang loob, hindi nabibigatan, hindi labag sa kalooban, masaya ang pagbibigay. Ang topic ng ating kapatid, minamahal na kapatid, Brother Ed Traballo kanina, the miracles of giving. John 16:1-15 ang kanyang topic kanina. So, may milagro o himala sa pagbibigay, mga kapatid ko sa Panginoon. So, magbigay tayo ng ating mga ikapo. Dahil ang pagbibigay natin ng ikapo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay yan ang sukatan kung gaano ka nagmamahal sa Diyos, kung gaano mo minahal siya, at kung gaano ka nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Hindi kayang ibigay ang ikapo o mga love offering kung wala kang pagmamahal sa Diyos at wala kang pananalig sa Diyos. Amen. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksa ngayon. Our responsibility to government and God. May responsibilidad tayo sa ating gobyerno dahil sila'y itinatag ng Diyos. Susunod tayo sa ating gobyerno dahil sila ay may kapangyarihan na parusahan ang mga taong hindi marunong sumunod. Amen. At dito naman sa pangalawang division, responsibilidad to God. No, our responsibility to God, our responsibility to God ay una, love God more than anything else. Wala tayong ibang ibigin na higit sa lahat kundi ang Diyos. Amen. Wala man niya sinabi. Wala namang sinabi ang Panginoon na huwag kayong umibig sa iba. Ang sabi lang ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Diba? Yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang mga puntos dyan, ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. At yung iba pang mga puntos natin, we must worship Him. At ibigay natin, we must serve Him. At we must give our tithes and love offering. Amen. So yan lang, mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking ibabahagi ngayon sa hapong ito tungkol sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ulitin ko lang, kinakarikap, responsibilidad natin na gawin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, gawin natin ang pagbibigay, pero ibigay natin sa tamang pagbibigyan. Yung karapat-dapat. Amen po ba? Yung karapat-dapat na bigyan. Hindi yung hindi karapat-dapat na bigyan. Sabi sa Roma 13:7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan, gumalang sa nararapat, igalang at parangalan ang dapat parangalan. Ibigay natin ang para sa ating gobyerno at ibigay natin ang para sa ating Diyos.
Amin po. At ang responsibilidad na ito mga kapatid ko sa Panginoon na binigay sa atin, dapat nating gawin ng may pagmamahal. May pagmamahal, may pananalig, at may pananampalataya. Amin po ba? So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon, at maraming salamat sa inyong pagtunghay sa hapong ito. Lahat tayo ay nawa, loobin ng Diyos na answered prayer tayo. Tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Salamat po, Sister Minchisi. Amen. God bless, Brother Ed Sasam. Stay safe. Ganon din sa iyo, Sister Minchi, no? Pagpalain kayo ng ating Diyos. Ano man ang iyong kahilingan, kapatid, ay answered prayer ka na. Sister Clotilda Fulgar, pinagpalang hapon po, mapagpalang hapon din po sa iyo, Sister Clotilda. Maria Balmes, salamat po, Sister Maria Balmes, pagpalain ka ng Diyos. At ang aking kamag-anak, Florentino Sasam, dyan sa Davao, kumusta ka, Jagaw? Nagkakausap kami sa iyong anak na si Agaw Edgar, no? Pastor, tuwa sa Antipolo sa Manila. Minsan nagkakatsat kami niyan. So salamat ka, Florentino, sa iyong pagtunghay. Pagpalain ka ng Diyos, matanggap ng Diyos, matanggap mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ganon din sa aking igagaw o pinsan, Bibot Kukalon. Dahil Bibot, kumusta ka dyan? Kumusta ka dyan sa Cebu? Lubi ng Diyos na kumaling na ang imong bana, ang iyong brother husband. Pagpalain kayo ng Diyos, ang iyong mga anak, ang buong mong pamilya, patuloy ang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Si Mark Rufa Billy, salamat kapatid sa iyong pagtunghay. Ikaw ay pagpalain ng Diyos. Ikaw ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Ganon din, Sister Jessica Lopez. Sister Jessica, ladalangin kong naging maayos na ang kalusugan ng iyong anak. At ikaw, ganon din ang iyong buong mga mahal sa buhay. Patuloy kayong pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din, Sister Amy Natividad ng Iloilo. Sister Amy, salamat sa iyong pagtunghay. Patuloy kang kasama sa aking dalangin. At dalangin ko sa oras nito na ikaw ay patuloy na pagpalain ng Diyos, malayo sa anumang kapahamakan at pangangailangan mo sa buhay ay patuloy na ibuhos sa inyo ng ating Diyos na si Yahweh Shaddai. Answered prayer ka na rin, Sister Amy Natividad. Ang aking pamangkin, si Hans Kian ng Cebu, nandyan sa Bayabas. Kuya Hans Kian. Dong, kumusta ka dyan, Dong? Ikaw ay pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Answered prayer ka na, ano mang kahilingan mo, angkinin mo na iyo itong matanggap. Imo nang madawat, Dong, sa pangalan ni Jesus. Irene de la Cruz Ubina, pagpalain ka ng Diyos, Sister Irene de la Cruz. Patuloy kang patuloy na ibuhos sa inong Diyos ang biyayang siksik-liglig umaapaw kasama ang iyong buong pamilya. At Lord, pagpalain mo ang kanilang pangailangan, patuloy mong pagkaloob sa kalaod Diyos, ang siksik-liglig at biyaya sa pangalan ni Jesus. Ganun din, si Ellen Mayoga Pahardo, patuloy kayong pagpalain ng ating Diyos, kapatid, at patuloy kayong ingatan ng ating Diyos, patuloy ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Ganon din si Brother Leo Pantalyon Soluita ng Laguna. Isoon, bye Pantalyon. Bye Leo. Kumusta ka dyan? Palangin kong patuloy kang pagpalay ng Diyos. Ingatan kayo ng ating Diyos na si El Shaddai. At patuloy na ibuhos sa inyo ang biyaya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang buong mong pamilya sa pangalan ni Jesus. Ganon din, answered prayer ka na. Akong igsuon kay Kristo. Binibining Minions, salamat kapatid. Binibining Minions sa iyong panood. Lubi ng Diyos na ikaw ay pagpalain ng iyong ang iyong buhay at ang iyong mga mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos
at patuloy kang ingatan ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, ganun din. Ay wala na. Okay, nabasa ko na lahat. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aking mga kapatiran sa lugar ng Oriental Mindoro, ang mga kapatid ko, sila Sister Merly Redoblado, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo silang pagpalain. Ang kanilang negosyo, patuloy mo pong pasaganahin. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, ilayo sa anumang uri ng kapamakan sa pangalan ni Jesus. Ganun din, si Sister Doc Marilyn Diluba Gambua. Patuloy mong pagpalain ang buhay ni Sister Doc Marilyn, ang kanyang brother husband, ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid, pamilya nila po, si Tatay Angel, Sister Son, Sister Len, Sister Alondra, lahat po sila, ang kanyang mga mahal sa buhay, patuloy kong dalangin na patuloy mong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Ganun din ang mga choir, mga manggagawa dyan, lahat sila, si Nanay Santa, si Nanay Sinin, si Sister Muna, Sister Lini, si Padre Apen, at lahat ng mga manggagawa sa 57 Oriental Mindoro, si Nanay Lydia, Ruby Mojos, na sila patuloy na ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. At Lord, pagpalain mo rin ang buhay ni Sister Rose Lugradis ng Black 50 Santa Clara, Malabon. Kanyang mga kasamahan, dalangin kong patuloy silang pagpalain ng Diyos. Buhos sa kanilang buhay ang siksik, liglig, umapaw na biyaya. At sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo rin ang kabuuan ng Kalmana, ang aming head disciple dyan na si Brother John Ilagan, Brother Justin Baula, at mga kasamahan kong mga preachers ng Kalmana, dalangin kong patuloy magpagpalain. Ang aking may bahay, dalangin ko rin, O Diyos, patuloy magpagpalain, ingatan. Ganon din ang aking anak, mga apot, mga kapatid ko na nasa Cebu, sa Mindanao, mga pamangkin, lahat ko pong mga kamag-anak sa buong mundo. Sama sila na rin mga kamag-anak ko, si Gaagaw Jana, si Agaw Steve Ontiveros Cañete, lahat po sila, Sister Aster o Agaw Aster. Lord, patuloy mong pagpala na aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak sama na roon. Ingatan mo po sila at ilayo sa mga kapahamakan. At Lord, pagpalain mo po ang lugar ng Bohol, lahat ng mga manggagawa, mga council, patuloy mong pagpalain ng kanilang buhay, patuloy pagkaloob sa kaloob Diyos ang anumang kanilang mga pangailangan. At Lord, pagpalain mo ang mga taong patuloy na nakakaalala sa amin, ang may pagmamahal sa amin, O Diyos, na hindi kami nakakalimutan, nandoon ang malasakit nila sa amin, O Diyos. Dalangin ko na patuloy mong ibuhos sa kanila ang biyayang siksik, liglig, umaapaw sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Ganun din, Panginoon, ang aking head disciple dito sa Bohol, si Brother Darwin de la Peña, ang kasama kong assistant ni Brother Darwin, si Brother Pilo Singkol, mga kasamahan ko, mga preachers dito sa Bohol. Dalangin ko kami ay patuloy na pagpalain at ingatan, ilayo sa anumang mga kapamakan. Dalangin ko, O Diyos, ang buhay ng aming punong lingkod. Patuloy mo po siyang pagpalain, ang kanyang buong pamilya. Samahan mo po siya, O Diyos, sa kanyang pagbabahagi mamaya ng mabuting balita. Lubin mo, O Diyos, na palawigin pa ang kanyang buhay at ang magandang kalusugan ay patuloy niyang mararanasan sa pangalan ni Jesus. Ganon din ang mga katuwang niya sa ministry nito, sa pangunguna ng aming head ng education, Brother Ray M. Vargas, Brother Rapi Dulos Reyes, Brother Meding Cabello, Brother Ray Bravo, Brother Hernan Bay Gonzales, Brother John Malyari, Brother Buet Balisbes, Brother Ed Traballo, Brother Romy Camacho, Brother Rolly Bunyon, Brother Daniel Costadero, at marami pang iba, mga
kapatid ko sa Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na sila pong lahat o kaming lahat ng mga lingkod sa kapanahonan, mga SBD, mga young evangelist, Lord, pagpalain mo kaming lahat at patuloy mo pong ingatan, ilayo sa anumang mga kapahamakan. Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga lugar na kung saan may mga manggagawa ka o mga lingkod ka, Panginoon. At Lord, dalangin namin na magbalik na ng aming pagsimba sa iyo, pagganap ng gawain mo, Panginoon, ng malayang malaya sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang buhay ng aming Pangulo kasama ang kanyang mga gabinete o ano pa mang mga nanunungkulan sa gobyerno. Ikaw po ang patuloy magpala sa aming bansa. Lord, huwag mo pong hayaan na may darating pang ibang mga salot. Lobin mo, O Diyos, na balutin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihang banal na dugo upang anumang mga nagbabadya, nagawa ng masamang espiritu ay hindi na makakapasok sa aming bansa. Dahil ako po, naniwala na ako na ang COVID-19 na ito wala na, tunaw na at wala na ang lubusan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, purihin natin si El Shaddai. Salamat po sa inyong panonood at muli sabihin ko na tunghayan niyo po ang aking YouTube channel. Eduardo Sasam na po ang itatype nyo. Mapapanood ninyo ang mga iba pang, yung mga topic ko dito minsan, mga kapatid ko sa Panginoon sa live, napuputol po kasi yan dahil sa hina ng net. So, ina-upload ko rin yan sa aking YouTube. Kaya, mapapanood nyo po ng buo doon sa YouTube. At Lord, dalangin ko na lahat ng mga manonood doon ay pagpapalain din ni Yahweh El Shaddai. Sa araw ng bukas po, kung lulubin ng Diyos, muli tayong magkita-kita. Maraming salamat po muli at huwag niyong kalimutan, mamayang alas 5 ang ating punong lingkod, magbabahagi ng mabuting balita. Lagi tayong makikinig, huwag tayong magsawang makinig sa mga salita ng Diyos o sa mga mabuting balita ng ating Panginoon. Sumatin ang pagpapala ni El Shaddai. Amen at amen.